Alam niyo mga kapatid 'no, hindi lang naman po sa inyo, pati sa mga tao dito, ang pagse-share po ng gospel po ay hindi naman po 'yan nakukuha din po 'yan sa ano, sa pagtuturo. Kasi hindi po lahat ay may kakayanang magturo, may kanya-kanya ho tayong gift, may kanya-kanya ho tayong pagtawag, kakayanan minsan. Kasi hindi iba't iba ho tayo ng gift. Ngayon, isang bagay lang po ang maipapayo ko sa inyo, iba ho yung pagtuturo sa pag-iimpluwensya, impluwensyahan niyo ho siya. So ano ibig sabihin mo Pastor Edwin na pag-iimpluwensya? Maraming paraan po natin siyan bagay na kahit na hindi ho tayo nagtuturo pero naiimpluwensyahan po natin. So paano paraan? O sa mga simpleng usapan, mga simpleng ano na hindi halatang nagtuturo ka sa kanya. O kaya maganda rin siguro no na try to isend mo rin sa mga sa kaibigan mo yung mga magagandang teaching na sa YouTube, sa Facebook. For example, I recommend kung ano po, salamat po kung ganun, parin niyo rin po yung mga preaching din po natin, mga preaching ko po sa kanya para sa ganun. O. Ang tawag po doon ay pag-iimpluwensya. Wala kang ginagawa, wala kang sinasabi, pero dahil ikay kaibigan, na-impluwensyahan niyo siya. Pag meron po tayong target na tao, na gusto makakilala sa Panginoon, maging mabuti po tayo sa Kanya. I-treat nyo, libre nyo ng pagkain, o mag-ano kayo, i-set nyo ng date para nang sa ganun. Wag lang lalaki. Pero kung babae, o kaya may kasama. For the sake lang talaga na for friend, for good friendship. Sa madaling salita kapatid, bagamat kailangan yun pero hindi lahat ng oras kailangan evangelize. Minsan kailangan din natin ng personal touch sa mga taong mahal po natin sa buhay na gusto natin makakilala. Kasi tinan nyo, no, makakakilala at makakakilala rin niya maaaring sa paraan ng pag nakita niya sa itong kaibigan ko to, no, kakaiba talaga, napakabuti niya sa akin, ganun ganun. Hanggang sa, syempre, darating ang oras, kung ano man yung sabihin mo, maniniwala siya sa'yo palagi kasi nga, meron ka magandang impluwensya sa kanya at naging mabuti ka sa kanya. Hindi ko kagaya ho ng dati, no, yung mga lumang style ng pag-evangelize. Di balin ng ano, no, di balin ng kasira-sira ang pagiging magkaibigan. Basta manalo lang sa pakikipagdiskursyon. Hindi po ganun po ang diwa po ng pag-evangelize. Biro mo, no, masabi lang na tama ka, isasakripisyo mo yung relasyon mo sa kapatid mo o sa tao ngayon. Mahalaga pa rin po talaga na mayroong maayos na relasyon. Kung maaari, kung ayaw niyang paniwalaan yung paniniwala mo, okay, that's fine. Tigilan na po natin, tapos pag-pray na lang po natin. Nang sa ganoon, hindi naman po maapektuhan yung relasyon niyo po doon sa kaibigan niyo pong yun.